Mabait na si Tatay Diggs dun sa Netherlands. Ang DDS na lang ang hindi mabait. Oo nga, sana. Sana nga mabait na siya, no? Joanne Bermudez, wish granted, napunta agad sa ICC. Tumpak. Sabi niya kasi, ang tagal-tagal daw ng ICC. Ayan tuloy. O, di dumating. O, kinuha siya, di ba? O, yun ang totoo. Ang sabi naman ni Bernal, pa-relax-relax nga si Sara sa ibang bansa, pero pera ng taong bayan ginagamit. Tamad, hindi nagtatrabaho sa bansa. Yung nga sabi ko eh, bilib ako sa kanya. Bilib na bilib ako kay Inday. Kasi kumukubra tuwing sweldo. Sumusweldo nang hindi naman nagpapagod. Sumusweldo nang hindi naman pinapawisan. Grabe. Bilib na bilib ako. Biruin mo ha, ang Pangulo natin, nagpapawis, nagpapagod sa trabaho. So, ang sweldo niya, worth it. Sobra-sobra pa nga yung trabaho niya kaysa sweldo niya Hindi pa nga sapat yung sweldo niya Kung titingnan natin kung paano magtrabaho ang Pangulo, grabe ang Pangulo magtrabaho. Kulang pa nga yung sweldo niya kung titingnan natin sa trabaho ng Pangulo. Pero yung Vice Presidente, ang galing, di ba? Sumusweldo, kumukubra, kahit na hindi nagpapawis. Galing, no? Sumusweldo kahit hindi nagtatrabaho. Yan ang BP Sara Duterte nyo. Di ba? Ay, grabe talaga. Mga kaibigan, tingnan lang natin to. Okay. Ito mga kaibigan, no? Merong mga youth, no? Ayan, may mga youth na naglagay ng, sandali guys tingnan natin kung makikita natin dito. Wait iyan nga natin to. Ayun, pwede pala. Pwede. Yan. Okay. Okay, sandali Save natin to. Yan. Save natin. Yan, okay. So, ito, pakita lang natin Galit na galit na yung mga kabataan natin. Galit na galit na yung mga kabataan natin, guys, dahil sa pinagagawa ni Chis Escudero. Okay, yan pakita natin. Yan, di ba? Nagpo-post po sila ng sino po yung pinopost nila sa poste? Si Chis Escudero. Yan. Pinopost po nila, no, sa poste itong picture ni Chis Escudero. Mga kaibigan, no? Galit na galit po ang mga kabataan natin dito sa kay Chis Escudero dahil po sa kanyang ginawa, no? Okay. Yan. Okay. So, tingnan lang natin Video. Tingnan natin yung sa video. Ito. Video ba to? Tingnan natin
na, yan. Tingnan nyo. Yan. Sila po ay naglalagay, no, ng mga imahe ni Cheese Escudero na may nakalagay na bias. Yan. So, bias daw po si Cheese Escudero. Yan. So, dahil po yan sa ginawa po, no, ni Cheese. Ayan. So, tingnan po natin nakalagay dito. Okay. Youth to SP Escudero. Bias. Step down from the impeachment court. Yan, ako, pinapalayas na si Cheese Escudero sa impeachment court. Youth activist group Samahan ng Progresibong Kabataan, SPARC, conducted an operation Dikit along Taft Avenue on Wednesday as part of their campaign calling for Senate President Francis Cheese Escudero to recuse himself as a senator judge and presiding officer of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. The group put up posters and distributed flyers to passers-by to convince them of Escudero's dereliction of his constitutional duty as Senate President by allowing his fellow senators to propose and carry motions that whisk Sara Duterte away from justice. Escudero has made mockery of the Constitution and the innate right of the Filipino people to hold officials to account, said Patricia Raca, SPARC Secretary General. The group argued that Escudero failed to fulfill his mandate as presiding officer of the impeachment court by allowing the articles of impeachment to be sent back to the House last June 10. Instead of doing the job for which he was elected, Escudero has the gall to enable attempts to delay the Senate from fulfilling its duty as an impeachment court, and even argued that it is an unaccountable court with no limits in the decisions it can make, asserted Raca. No? So marami talagang galit na dito kay Cheese Escudero. The youth group said that unless Escudero steps down from his current responsibilities in the Senate, the impeachment case will not move forward to try Duterte for her grave abuses of power and corruption of public funds. Escudero's action as presiding officer of the impeachment court may even be deemed impeachable should it be properly investigated. However, it is already clear to us now that his actions speak to him presiding over a kangaroo court convened to the benefit of the Vice President herself, concluded Raca. SPARC reiterated the call to convict Sara Duterte for her corrupt practices while in office as part of a broad effort to hold all elected government officials to account for their abuse of power and betrayal of the works and youth for their own dynastic and elite interests. Yan. So yan po mga kaibigan galit na galit na po yung mga kabataan dito kay Cheese Escudero dahil po sa ginagawa po nitong si Cheese Escudero na kitang-kita natin ang kanyang paglabag sa Constitution. So, tingnan lang natin itong guys, no? Balita. Binengga ni House Representatives Princess Abante si Senator Amy Marcos matapos ang naging pahayag ng senadora patungkol sa budget na ibinibigay ng Kamara sa San Juanico Bridge. Yun. Siguro si Senator Amy, since she is very much concerned, kailangan din nating tanungin ano naging ambag niya bilang senador nakasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa doon sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Correct. Ang tagal-tagal ng senador ni Amy. Senador siya noong panahon na si Digong ay Pangulo. Take note, panahon ni Digong, 6 na taon senador si Amy. Pero bakit wala siyang nagawa?
Tapos ngayon ang galing-galing niya magsalita, ang galing-galing niya manira, 'di ba? Wala, sunog na sunog siya kay, Attorney Princess Abante. Sunog na sunog si Amy, 'di ba? Ah, Basahin natin yung balita. Yan. Binengga ni House of Representative Princess Abante si Senator Amy Marcos matapos ang pahayag ng senadora patungkol sa budget na ibinigay ng Kamara ah, sa San Juanico Bridge. Sa press briefing ni Abante nitong Miyerkules, Hunyo 18, 2025, kinuwestiyon niya ang senadora matapos ang paninisi umano niya sa barat na pondong inilaan daw ng Kamara para sa maintenance ng nasabing tulay. So, ang sabi pa dito, siguro si Amy, since she's very concerned, kailangan din nating tanungin anong naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa patungkol doon sa pangalaga ng San Juanico Bridge, saad ni Abante. Ayon sa payag ni Senator Amy kamakailan, iginiit niya na napabayaan daw ng todo ng Kamara ang San Juanico Bridge. So, na-neglect ng todo ng bonggang-bongga yung tulay. I feel very badly, personally about it. Ang sabi ni Amy, ang San Juanico Bridge ang primary na nagdudugtong sa mga probinsya ng Leyte at Samar. Saan pa ni Abante? Ito public records naman to. Yung mga budget allocated to San Juanico Bridge since 2018 pa, even the time na bago pa naging speaker si Speaker Martin Romualdez. Bilang isang taga-Tacloban as the representative for that region, talagang part of his advocacy to make sure na may akbang mga pondo para sa programa at proyekto sa kanyang paglilingkuran, sa kanyang pinaglilingkuran. Batay sa Department of Public Works and Highways, hindi bumaba sa 20 million ang pondo para sa nasabing tulay hanggang sa taong 2021. Nang pumalo na sa 100 milyon ang pondo nang makapaglaan ang Kamara ng 105 million sa nasabing taon, 150 million naman noong 2023. So yan mga kaibigan, no? Etong tulay na to ay kitang-kita na napabayaan ito ng ilang dekada. Kasi mga kaibigan, kung ito ay mini-maintain, old na tulay yan mga kaibigan, 1973, lumang-luma na yan. Kung mini-maintain ang tulay na yan, hindi yan magkakaroon ng major na sira. Hindi yan magkakaroon ng malaking sira, mga kaibigan. Mabuti na lang ang Marcos administration ay maagap, no? Ayaw kasi ng Pangulo natin na, uy, merong masisira yung tulay. Pagkatapos may babagsak, may mga madidisgrasya, may mamamatay. So ayaw po ng Pangulo natin yan. Kaya mga guys, pina-inspection na po yan ng Pangulo natin. At yan nga, isinarado muna yung tulay na yan at gumawa po ng ibang paraan para makapag-transfer ang ating mga kababayan sa kanilang lugar at makatawid sila ng probinsya ng Samar. So ibig sabihin mga kaibigan, napakabilis po ng aksyon ng ating Pangulo. At eto nga mga kaibigan, ang tulay na yan ay gagawin siya at ang maganda po kasi gagawa po ng kapatid na tulay, no? Another San Juanico Bridge. At gagawin po, syempre yung tulay na yan ay matanda na talaga. Kapag nagawa po yan, no, halimbawa nagawa po, hindi na yan padadaanan ng mga mabibigat na mga trucks. Ang dadaan na lang siguro dyan ay motor, tsaka kotse, yung mga light vehicles na lang. Kasi matanda na yan eh. So ibig po sabihin, kahit na ayusin pa yan, dahil po ang structure po niyan, yung pundasyon po niyan ay talagang kahit ayusin mo pa yan, ay medyo mabuhay na kasi dahil nga po sa kalumaan. So, ang gagawin po, yung bagong tulay na San Juanico Bridge, doon na po padadaanin yung mga trucks at yung mga mabibigat na mga four-wheelers, 10-wheelers, hindi pala four-wheelers, mga 10-wheelers, no? Diyan na dadaan sa bagong tulay, bagong San Juanico Bridge. Tapos yung luma naman, ang dadaan lang dyan ay mga light
vehicles. Yun po, no? So, dalawa po, mapapakinabangan po ang dalawang tulay, no? Sa under Marcos administration. Kaya, kaya nga po, sa panahon ngayon ng ating Pangulong PBBM, grabe talaga. Kung kayo po ay nag-iikot sa buong bansa, grabe, kabi-kabila. Bawat tingin mo, merong construction. Eh, dito nga lang sa lugar namin, no? Oh, may construction doon banda, may construction banda dito, may construction banda doon. Kabi-kabilaan, mga kaibigan, yung mga construction ngayon, no? Mga tulay, mga roads, tapos meron pang mga LRT. Grabe mga kaibigan, ang Marcos administration talagang totoo talaga yung build better more, no? Build better more. Marami, marami po talaga, mga kaibigan, ang proyekto ng ating Pangulo ngayon. At mga kaibigan, sa kabila ng lahat na napakalaki ng utang na iniwan ni Duterte at sa kabila ng lahat na napakalaki ng interes ng utang ni Duterte, ay nagawa pa rin ng ating Pangulong BBM na isagawa ang mga proyektong ito. Ang galing po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Galing. So, hindi po yan matanggap ng mga DDS kasi sila po ay, kumbaga, ayaw nilang tanggapin yan dahil, alam niyo na, sila po ay mga panatiko. Sabi ni June Gallego, the downfall of Escudero, instead of correcting his mistakes, he let his ego to prevail. Ay, tama ka dyan. Correct ka. June Gallego, tama ka dyan sa sinabi mo. Si Chis Escudero ang nakita ko no, na Senate President na pinaka ano ba, yung kanyang ego, no? Yung talagang balewala sa kanya yung ano yung clamor ng mga tao. Balewala sa kanya yan. Basta kung ano yung gusto niya, kung ano yung ego niya, tapos paninindigan niya yung ginawa niya kahit alam niyang mali, paninindigan niya para lang hindi siya mapahiya at hindi niya aaminin na mali siya. Yan po si Chis Escudero, no? Yan po siya. Shameful to my father's hometown, Bulan, Sorsogon. Correct, June Gallego. Nakakahiya talaga siya, no? And Resilisa Adelino, di ko yan binoto si Cheese kahit noon pa, mabulaklak yan magsalita, puro salita, pero bias. Ay, tama po kayo dyan, no? Kahit ako noon, di ko yan binoto, hindi ko talaga siya type no? Hindi ko siya type. May nakikita ako sa kanyang ibang ugali. Hindi ko talaga yan binoto. Kasi si Hart pumasok, palabas na. Pero may natutunan ako kay Hart. Ang galing niya, talented talaga. Showbiz naman tayo, mga friends. uh, yeah. Sandrex Sandoval Channel. Huwag hayaang maupo sa Malacanang ang isa pang Duterte. Tiyak, babalik naman tayo sa panahon ng kadiliman. Ay, correct ka dyan, no? Pag naupo ulit ang isang Duterte, tiyak, babalik tayo sa kadiliman. Tama ka dyan. Correct talaga yung sinabi mo, no? Tumpak na tumpak ka talaga. Lia Abellanosa, di na siya bagay tawaging VP, di naman nagtatrabaho, sinasahuran pa. Ay naku, tama talaga yung sinabi mo. Grabe. Correct ka talaga dyan sa sinabi mo. No? Hindi nagtatrabaho. Kumukubra lang ng sahod. Grabe, no? Pagkatapos hindi na nga nagtatrabaho, kumukubra lang ng sahod, naninira pa. Pagkatapos, pinupulaan pa yung proyekto ng ating Pangulo na 20 pesos na bigas. Grabe. Ay, naku, talaga naman. Talaga naman. Sandali, Sandali,
Comment tayo dito. Amy Duterte. Napahiya ka na naman. Nak pa more. Senadorang bugok. Senadorang bugok. Senadorang bugok. Wala akong pakialam kay Amy Duterte, no? Wala akong pakialam kay Amy Duterte kahit kapatid pa siya ng presidente. Wala akong pake sa kanya, no? Amy Duterte, napahiya ka na naman. Nak pa more, senadorang bugok. Yan. Nag-comment po ako doon, no? Doon sa sinabi ni Amy. Grabe, no? Grabe. Ay, sino to? Si ano? Ah, yan. Mismong nasa business. Ang daming dapat komentuhan, no? Sa mga susunod na lang yan, no? Yan, daming dapat na komentuhan. Duterte Youth. COMELEC cancels Duterte Youth party list registration. So, nga pala mga kaibigan, kinancel na po ang Duterte Youth. Kasi, sa totoo lang mga kaibigan, noon pa dapat talaga i-cancel yan, sa panahon pa po ni Duterte. Kasi sa panahon pa po ni Duterte, kini-question na po talaga yan dahil hindi nga po sila hindi po sila legit, no? Yung pagiging party list nila as Duterte Youth ay hindi po talaga legit, no? So, kini-question na po yan. Pero dahil po si Duterte po nakaupo nung panahon niya, no, 6 na taon, so wala pong nangyari sa mga pag-question sa party list na yan. Pero ngayon na hindi na po nakaupo si Duterte, eto na po, cancelado na po talaga sila. So wala na pong Duterte Youth. Cancel. COMELEC cancels Duterte Youth Party List registration. Cancelado na po kasi meron pong fraud, no, sa kanila pong registration, meron pong daya, may fraud, hindi po nagsabi ng katotohanan sa kanilang registration. Diba? Yan po yan. In short, nagsinungaling. Yun lang po. Nagsinungaling. Diba? Ah, naku, 3 oras na pala tayo dito, mga kaibigan, tapos hindi pa tapos yung ating hindi pa tapos yung topic natin. Sandali Ah, hindi pa tapos yung topic natin, guys. Nakatatlong oras na tayo. Pambihira. Nakatatlong oras na tayo, tapos hindi pa tapos yung topic. Ito na. Ito na. Ba na isusumite ng House yung at least the compliance for the first requirement of the Senate Impeachment Court to submit a certification that the impeachment proceedings against VP Duterte here at the House of Representatives were compliant with the Constitution, and won't it derail the process po, the trial? Hindi po. Sa katotohanan, nung huling session day ng Kamara, nagpasaho ng resolusyon alinsunod sa kautusan ng impeachment court. Pero nais ko rin pong banggitin, ngayon hindi pa yan na isusumite, pero naipasa na po. Gaya ng nasabi ko kanina, in the next few days, magpa-file ho ng ng appropriate pleading ang House Prosecution Panel.
So, anong sabi po, guys? Ulitin natin. And as of today, hindi pa po ba naisusumite ng House yung at least the compliance for the first requirement of the Senate Impeachment Court to submit a certification that the impeachment proceedings against VP Duterte here at the House of Representatives were compliant with the Constitution, and won't it derail the process po, the trial? Hindi po. Sa katotohanan, nung huling session day ng Kamara, nagpasaho ng resolusyon alinsunod sa kautusan ng impeachment court. Pero nais ko rin pong banggitin, ngayon ho, hindi pa yan naisusumite, pero naipasa na po. Gaya ng nasabi ko kanina, in the next few days, magpa-file ho ng ng appropriate pleading ang House Prosecution Panel. Ng impeachment court na magsumite ng certification na hindi nilabag ng Kamara yung 1-year bar rule. Ito po ay surplusage sapagkat yun yung verified articles of impeachment, yun na po yung hinihingi nilang sertifikasyon. Humihingi ng certification, no? Nagpasa ng resolution ng Senate na humingi sila ng certification sa Kamara na i-certify na walang nilabag sa batas. Pero nagbigay po kaagad, no, ng resolution ang Kamara at sinabi na wala silang nilalabag na batas, no? Dahil wala naman pong nangyari na pag-overlap ng mga impeachment complaint. Kasi isa lang naman po ang na-refer, isa lang po ang binerify. Isa lang po din ang nakarating sa opisina ng Secretary General at Speaker Martin Romualdez. So isa lang po yan. Wala pong, there's no such thing as kailangan ng 1-year ban rule, no? Wala pong ganon, 1-year bar rule na sinasabi. So, mali po yung sinasabi nila, no, na yun nga daw ay may mga nag-overlap. So, wala pong ganon, no? So, yan po ay kanilang lang, alam naman nila yan totoo pero ginagawa lang nila yan para lang ma-delay talaga ang impeachment trial. No, yan lang po talaga ang gusto nila, i-delay ang impeachment trial. Pero sabi ko nga po, kahit anong gawin nila na pagdi-delay dito sa impeachment trial, mga kaibigan, wala na silang magagawa dyan, kundi talagang magtutuloy-tuloy na po yan. Hindi na nila yan mapagtatakpan at hindi na nila yan madidelay pa. Impeachment trial ng ating dating punong hukom ni dating Chief Justice Renato Corona. Ang sinabi po na ruling nun ng presiding officer ng impeachment court na kapag umabot na, kapag nailahad na ang articles of impeachment sa impeachment court, there is now attached to it the presumption of legality and regularity. Hindi na dapat pinagtatalunan. Ngayon, that is a precedent sa impeachment court. Nagtataka lang ako, bakit hindi yun sinunod ng kasalukuyang impeachment court? Yun po, no? Once na natanggap ng impeachment court yung articles of impeachment, no, dapat ay mag-proceed na sila to trial. At wala na po dapat na mga pag-question kung ito ay legal o hindi dahil ang gumagawa po niyan, mga kaibigan, ng pag-question na yan ay hindi po yan trabaho ng impeachment court. Yan po ay trabaho ng defense, no? So, lumalabas po dito na parang dinidepensahan nitong House, nitong Kongreso, Senate, no? Dinidepensahan ng Senate itong
itong si VP Sara Duterte dahil sa ginagawa nila na pagdi-delay ng mga ng trial dahil po sa pag question nila ng legality sa Meron po kasing mga bagong aligasyon na galing kay Vice President Sara Duterte. Babasahin ko na lang po. Sige po. We all know that, first, the congressmen did not read the articles of impeachment. Second, many of them receive a budget or many in exchange for their signature. Ang context po nito o ang tanong ay parang allegedly sinasabi ni VP Sara Duterte na hindi muna binasa ng 215 lawmakers yung impeachment case bago ito pirmahan. What do you make of this? yan. So, sinasabi po dito na ang paratang po kasi ni Sara, si Sara po kasi lagi po siyang nagpaparatang. Yan po ang trabaho niya, magparatang, no? Diyan po siya magaling sa mga pagbibintang, mga pagpaparatang na wala namang ebidensya. Ang sabi po niya, isa po sa kanyang mga paratang na basta lang daw, pirma lang daw ng pirma, hindi daw binasa, hindi daw inalam yung tungkol sa impeachment, may napilitan, may mga sinasabi na mga bayad, mga kaibigan, no? Pero sa awa naman ng Diyos, halos lahat naman ng kanyang mga sinasabi at halos lahat naman ng kanilang mga pinagbibintang, mga kaibigan, ay wala naman silang napatunayan at wala man lang silang nailatag kahit isang ebidensya man lang, no? Kahit isang ebidensya, wala talagang nailatag, mga kaibigan, no? So talagang purely paninira lang talaga ang ginagawa nila, no? So tuloy natin. Unang-una, ito pong mga pumirma ng impeachment, ng articles of impeachment, ito po naman ay mga mambabatas eh. Hindi po ito pipirma ng hindi nila nauunawaan kung anong Correct. pinirmahan nila. Especially, it is under oath. Pag Correct. under oath, that is under pain of perjury. Hindi naman nila siguro isusulong ang sarili nila sa ganun. So, palagay ko ay propaganda na lang yan. Tama. Correct. Propaganda talaga yan, di ba? Kasi nga, para, yun ang ano nila ka-questionin hanggang sa pinakamaliit na butas na pwede nilang i-question, gagawin nila yan para lang ma-delay ang impeachment. Pero kahit anong gawin nilang delay, ay wala na. Wala na. Personal allegations ay sagutin ng direkta yung articles of impeachment mga kaso sa kanya. Yan lang ho ang paraan para niya depensahan ang articles of impeachment. Sagutin niya. Kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na ng Vice Presidente during the Quadcom at nanumpa siya, edi sana wala tayo dito ngayon. Tama. Correct. Correct po yun, no? Kung sinagot lang sana ni VP Sara Duterte, mga kaibigan, yung mga tanong sa kanya, hindi, wala sana tayong problema, di ba? Pero hindi nga po sinagot, mga kaibigan, si VP Sara po ay nagpratinela at pinakita po niya na siya ay above the law at ayaw niya talagang sumagot. So, ang nangyari, mga guys, ay siya po ngayon ay nasa impeachment, no? Trial. Siya po ay na-impeach at siya po ay itatry, mga kaibigan. Dahil po yan sa kanyang pagiging bratinela at ayaw po niya ng accountability. Diba? So, sana kung sumagot lang siya, hindi na sana magkakaganito. Diba? Correct po. Tumpak po doon si Attorney Bukoy. No? So, tuloy po natin si Attorney Bukoy. Okay. Attorney Bukoy. Tuloy po natin. Masyado po kasing si VP Sara Duterte. Mataas ang ere.
akala mo magaling, akala mo entitled, no? Ay wala naman ding alam. Correct. Confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun eh. Tama, no? Yan po ang sinasabi Kung madalas ni katanggap-tanggap VP Sara naman yung Duterte. kanyang paliwanag, siguro wala tayong impeachment ngayon. Di po ba? Correct. Ang problema, ayaw niya manumpa, ayaw niya sagutin. Gaya po ng confidential fund. Anong sagot niya? Confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun eh. Oo. Correct, di ba? Yan po ang sinasabi ni VP Sara Duterte na kapag siya po ay kini-question, tinatanong tungkol sa kanyang confidential funds, sasabihin niya confidential nga